Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mula sa pagkakahilig sa labas ng bahay ni Atlas, ay napaayos ako ng tayo sa paglabas ng asawa nito. Napadungaw ako at agad bumakas sa mukha niya, ang tila hindi nais na presensya ko rito. "Where is your husband?" Kaswal na tanong ko, napapasulyap sa ingay ng mga tao sa loob. "He is inside. May okasyon kami ngayon. May kailangan ka sa asawa ko?" Hindi ko ito tiningnan. Kakausapin ko siya. Wala pa nga si Atasha. Hindi pa siya bumabalik. Kakausapin ko siya. Mariin kong sambit na tila hirap niyang intindihin ang simpleng sinabi ko. "Love?" Tawag naman ni Atlas. May hawak na kupeta ng alak at formal din ang kasuotan. Napawi ang masayang ngiti sa labi niya na makita ako. Dumiretso siya sa kanyang asawa at may ibinulong doon para tumango ito at agad kaming iniwan. "Andito ang mga kaibigan namin. Gusto mo bang pumasok?" Nag-igting naman ang pangako. "Anong okasyon?" "Wala pa akong balita kay Atasha. Pumasok ka sa loob. May maliit kaming selebrasyon." "Ano ang ipinagdiriwang mo?" Hindi siya nakaimik at mabigat na bumuntong hininga. Selebrasyon, ngunit mukhang hindi siya masaya na sasabihin siya sa akin. "Birthday ko." Sagot niya at inayos ang salamin niya. Sinubukang iset ang tingin niya sa akin. Natigilan ako at mapait na ngumiti sa kanya. Kung kaarawan ni Atlas, kaarawan din ni Atasha ngayon. Welcome kaya ako sa loob? Masyado akong nakakaawa, hindi ba? Pakiramdam ko ang pagdiwang kasama si Atlas ay magpaparamdaman lang sa akin na kasama ko si Atasha. Ang mapaligiran ng mga tao ni Atasha ay parang kasama ko na rin siya. Pumasok ako sa loob at naabutan ko silang kompleto roon. Ang maingay na sala na sumalubong sa akin ay unti-unting napawi at napatikom sila ng labi nang makita ako rito. Kitang-kita sa mga mukha nila ang pagkabigla ng ipasok ko ang aking mga palad sa loob ng aking bulsa at iniharap ang aking sarili sa pagdiriwang na hindi naman ako imbitado. "Kuya?" Masayang salubong naman sa akin ang pinsan ko at agad akong nilapitan. "Are you here too?" Hindi niya matuloy ang sasabihin. Nagtataka kung bakit nga ba ako nandito. "Inibitahan ko siya." Sagot ni Atlas at pumunta siya sa akin. "Gusto mo bang kumain?" Umiling naman ako. "Iinom na lang ako." Tipid kong sagot at dumiretso sa couch. Komportableng umupo roon habang ang mga mata nila ay nakabantay sa akin at hindi pa rin makapaniwala. Nakita ko ang paglapit ng ilan kay Atlas at pag-uusap nila na hindi ko marinig. None of Atasha's friends know about her whereabouts. Dahil kung alam nila, ay imposibleng hindi iyan makarating sa akin. "Hinahanap mo pa rin ba si Atasha?" Napabaling ako sa pinanggalingan ng boses. Napaawang ang labi ko na makita si Audrey. Ang iba sa kanila ay sinamahan si Atlas sa kusina. Ang ilan naman ay nanatili sa sala, kabilang na si Audrey roon. Hindi ba halata? Sana bumalik na siya. Natigilan ako sa pagsali ng alak nang maramdaman ko ang lungkot sa kanyang boses. Parang lahat ay nangungulila sa kanyang pagkawala. To run away without words is the biggest painful goodbye when the person leaves without saying anything. Walang pamamaalam, basta nalang nawala ito. Hindi na ako umimik pa, pakiramdam ko ay may bara sa lalamunan ko
at hindi ako makapagsalita ng maayos. Why do you have to be here? Biglang tanong naman ni Sev na siyang ikinagulat ko. Lumipat ang ulo ko sa pwesto niya nang maabutan ko siyang nakaupo sa couch habang medyo nakabuka ang mga paa niya. Marahan ang ekspresyon sa kanyang ipinapakita. Pinaparamdam sa akin na hindi ako welcome ngayong gabi rito. Sev, putol naman ni Atom sa kanya. This is at last birthday. Ngayong nandito ka, mas lalo mo lang pinararamdam na wala si Atasha ngayon. Mas lalong bumibigat ang gabing ito ngayong nandito ka. Tumayo naman si Sev. Ba't hindi ka nalang umalis? Ha, total wala naman siya rito. Dahil yun sa'yo hindi ba? Kaya siya umalis. At pupunta ka rito. Makikisalo sa pagdiriwang na para bang hindi ikaw ang isa sa mga naging dahilan kung bakit wala siya ngayon. Kung bakit pati ang kapatid niya ay nangungulila sa kanya. Umigting naman ang pangako at nahihirapan akong napalunok. I just want to celebrate Atasha's birthday. Kahit dito, ang dibdib ko ay sumisikip at sobrang bigat ng nararamdaman ko na para bang maski pagtayo ko ay hindi ko magawa. Sev, tama na yan. Hindi naman siya ang dahilan, hindi ba? Hindi naman si Victor. It could also be because of Tito Liam. Huwag ka na magsimula ng gulo. Tumayo na si Atom para awatin ito. Nakakahiya sa asawa ni Atlas, lalo na kay Atlas. Hinila nito si Sev, pero itinabi lang nito ang binawi ang braso at inis akong tinitingnan bago lumabas ng bahay. Saan pupunta yon? Wika ni Atlas na kalalabas lang galing sa kusina. Magpapahangin lang. Sagot naman ni Atom sabay sulyap sa akin. Kinapalan ko ang mukha ko at nanatili roon. Pero ngayong gabi, mukhang napasobra ang matinding pangungulila ko sa kanya. Hindi man komportable ang mga taong ito sa presensya ko doon. Nanatili akong matatag sa aking kinaupuan. Nakaupo mag-isa at umiinom, may sariling mundo. Hindi ka pa ba uuwi? Marahan na tanong naman ni Divina sa akin. Umuwi na yung iba, pero nanatili yung iba. Uwi na tayo kuya. Nakita ko kung paano silang lahat palihim na nakatingin sa isa't isa. Nag-uusap sa pamamagitan ng kanilang mga mata. At ang paksa ay syempre ay ako. Umuwi ka na, Victor. Hindi ka ba nahihiya kay Atlas? The celebration didn't go well because you came. Wika naman ni Sev. Nakita ko ang pagsasaway sa kanya. This bastard targeting me tonight. Talagang mainit ang dugo nito sa akin. Tama na, Sev, nakainom ka na. Mariin na pigil naman at makahulugang tiningnan ito. Pareho na sila nakatayo at handa na sa pag-alis, ngunit ako ay nasa upuan pa rin at patuloy sa paglagok ng alak. Tara na kuya. Mas marahan na baling ng pinsan ko. Victor, can sleep in the guest room. Ayos lang. Pagpapagitna naman ni Atlas at lumapit sa amin. Iinom pa kami. Ako na ang bahala kay Victor. I was trying not to bring up Atasha, pero dahil na rin sa alak ay hindi ko na napigilan ang sarili ko at tiningnan si Atlas na mukhang malaki ang problema habang pinapanood ako. Wala ka talagang sasabihin sa akin? Imposibleng wala kang alam. Natahimik sila hanggang sa narinig ang mapanuyang halakak ni Sev sa akin. Kung sana pinauwi niyo na yan. Ulit muli ni Sev. Kaya napatayo na ako sa galit. Ano bang problema mo? Hinarap ko siya kaya napahawak si Divina sa aking braso para pigilan ako. Kung paninisi lang ang gagawin mo, huwag ka na magsalita. Ang dami mong sinasabi. Ano bang ginagawa mo para mahanap siya? Kuya, pagsusumamo ng boses naman ni Divina. Mahiya ka nga. Ikaw pa ang may ganang maghanap kay Atasha. Ikaw nga ang dahilan kung bakit umalis siya. Gago ka pala eh. May ginawa ka roon. Kaya hindi na magpapakita. Ano? Hinawi nito ang pagkakahawak sa kanya ng kaibigan nito. Hindi ko magawang gumalaw dahil si Vina ang umawat sa akin. Pero kung hindi ito pinsan ko,
Kanina ko pa siya nasuntok. The problem is only between us. Who are you to get involved? Ikaw ba yung asawa? Humigpit lalo ang hawak ni Divina sa akin. Sino ba ang gago sa ating lahat? When she was on her downfall, who was there to comfort her? Tinakbuhan ba kayo ni Atasha? Nanatili siya sa kanyang sarili. Tumayo siya sa sarili niyang paa. Kahit nangangailangan siya ng kaibigan. Basag ang naging boses niya. Sa pagkakataong iyon ay hinawi ko na ang braso ko para alisin ang hawak ni Divina. Nanghihina na rin at nawalan ng lakas na pinigilan ako. Kinuha ko ang baso at nilagok ang natitirang alak doon. Sa gilid nakita ko si Sander. Naka-cross arms ito habang nakaupo. Si Kami naman ay nasa tabi ng asawang si Rance. Parehong tahimik at mukhang guilty. Sa gilid ay naroon sina Atom at Audrey. And I was mad at her. Sa bagay na hindi naman talaga nangyari. Pero anong ginawa niya? Nanumbat ba siya sa inyo? At kayo? Manunumbat kayo ngayon? Na para bang kasama kayo ni Atasha nung mga panahon na lumalaban siya sa mga problema? Shit, all of you. She made it alone. At least, here I am, trying to find her. Napatingin naman ako kay Sander na tahimik na nakatingin sa basong puno ng alak. I didn't imprison Atasha in our house. But I don't remember any of you went there to visit her. Napaiwas ako ng tingin. Mas naliliwanagan na kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Atasha at kung bakit ngayon ko lang iyon napansin. Kung bakit hindi ko nakita iyon noon. Kung sino pa yung gago. Siya pa yung tumutulong kay Atasha. I don't want to dismiss the help she's get from Sander and his wife. Tiningnan ko si Sander, kaya napabaling sila sa kanya. Tumikim ito at inabot ang baso ng alak. It was a long silence. Only the clicking sounds of the glass was the noise from Sander. Tahimik sila at ramdam ko ang pagsisisi sa kanilang mga mukha. Alam kong abala sila sa kanya-kanya nilang buhay. Isang sitwasyon na mahirap at nahihirapan. Mas naging masaya sana siya kung hindi siya nagpakasal sa'yo. Walang paawat na sambit ni Sev, kaya nilapitan ko na ito at kinubulyuhan. Tama na. It was my fault. May kasalanan ako rito. Pumagit na siya sa amin. Napahaplos siya sa kanyang mukha at may kabiguan niya kaming tiningnan. My last information with Atasha is when I get a chance to talk to our mother. May komunikasyon kami ni Atasha. May komunikasyon ako sa kanila ni Mama. But I lost contact. We lost contact with her when binatawan ako ni Sev at ang tensyon ay nasa kay Atlas na ngayon. Pagkatapos niyang makunan, pagtatapat naman ni Atlas, lahat ay nagulat. Pero ako tuluyan na nanghina at napaupo sa gulat. Nakunan. Taka kong inangat ang tingin kay Atlas at ngayon lang napagtanto ang mga bagay. She was pregnant. Basag kong wika kay Atlas. Buntis siya. Buntis siyang umalis ng bansa? Tanong naman ni Sander. She makes sure that her baby will live. Will be healthy. Kaya umalis siya. Umalis siya para iwan muna ang problema at maisilang ang kanyang anak. Nang maayos dahil takot na takot siya na mawalan ulit ng anak. Then she will come back to face it again. Hindi ko naisip kung paano niya makakayanan ang ganung sakit at paghihirap. Yun ang rason kung bakit hindi pa siya bumabalik rito. Wala na akong nakuhang balita sa kanya, maski si Mama. We are looking for her. Praying for her safety. At nananalangin na sana nasa mabuti pa siyang kalagayan.
Mariin ako napapikit at napahilot ng sinabi ng doktor sa kanya. Mahina ang kapit ng bata at malaki ang posibilidad na makunan siya. Natakot si Atasha. Buntis si Atasha. Magkaka-baby na sana kami. May balak siyang bumalik, umuwi at ayusin ang naiwan ditong problema. Pero nangyari ang kinatatakutan niya. Maski sobra ang pag-iingat at pag-aalaga nito sa kanyang anak. At ngayon mo lang ito sinabi sa akin? Nahihirapan kong usal kay Atlas na ngayon ay hindi na ako matingnan. She asked for divorce after niyang makunan. Bulong ko rito. Siguradong takot na takot si Atasha. Pero walang kasama. Nasaan siya ngayon? Tumakas ba siya? Nasa paghihirap pa ba siya na hindi siya babalik anumang oras? Gusto ko siyang yakapin at aliwin. Tutulungan ko siya. Nandito ako. Gusto ko bumalik ang baby ko. We need her to come back. Kailangan ko siyang makita. Kailangan natin siyang pabalikin ng bansa. I need all your help, please. I want to see her. Nahihirapan kong pakiusap sa kanila. I want to be with her. I need her. Paano kung nandito lang siya sa bansa? Biglang sambit naman na Sander mula sa pananahimik. Tumayo ito at inilapag ang baso niya sa lamesa. This is well-known firm. Low in the city. Doon nagtatrabaho ngayon si Marta Madrigal, ang dating lawyer ni Atasha. At noon pa man, pinababantayan ko na ang malaking law firm na iyon. Sikat at magagaling na attorney ang nagtatrabaho roon. Pero sa tagal kong pagbabantay ay hindi ko nakita si Atasha. At bakit mo ikinukonekta iyon sa kanya? Tanong naman ni Divina. The company name was named after her. Lucius Law Firm. I don't want to assume. But when tried to meet the CEO, I couldn't get an appointment with her. Ilang beses kong tinanggihan ang aking pagpapaunlak na makita ang CEO ng firm. Yes, she is a woman. They are well known for cases on marriage and family legal services. Most cases were women who were abused and violated. Nakita ko kung paano inangat ni Aubrey ang ulo niya makahanap ng impormasyon. Ayoko rin umasa na konektado ito kay Atasha. But I feel this is connected to her. She might be working there or she successfully owned that firm. Hindi siya nagpakita maski kasal ko. We need to plan something that will make her expose herself to us. Something convincing. Something that will affect her to show herself forcefully. Wika ni at last. Hindi rin ako papayag na habang buhay siyang ganito. I want my sisters back. Ano kaya ang posibleng dahilan para magpakita siya? Kung hindi nagbunga ang kasal ni Atlas, ano pa ba ang mas nakakagimbal kaysa doon na magpakita ng sarili? Bulong ni Atom at bumuntong hininga. Dapat ko bang pikiin ang aking pagkamatay? Mahinang dagdag niya. With a small smile on his lips, masama siyang tiningnan ni Sev at Divina. Baka mas magalit lang. At last commented. Ang mahalaga, magpakita siya, hindi ba? Wika naman ni Atom. Ngayon ay mas malakas na ang aking pag-asa dahil hindi na ako nag-iisang naghahanap sa kanya. Magpanggap kayo, Divina, na maghihiwalay na kayo. Suhestyon naman ni Sev. Tapos kumuha tayo ng attorney sa firm na sinasabi ni Sander. No way! Mariing tanggi naman ang asawa ni Divina. Sira ulo ka ba? Nagpanggap kami noon na nagkabalikan. Tapos nangyari nga. Gusto mo pang magpanggap kami ngayon na hiwalay na? Paano kung magkatotoo rin yon? Hindi, ayoko. Wala rin silbi kung hindi magpapakita si Atasha. Siya mismo ang lalabas at magpapakita sa atin. At nang gabing iyon, hindi nawala sa isip ko kung paano nakayanan ni Atasha ang mag-isa. Kung ano ang nangyari sa kanya habang buntis at matapos makunan. Bagay na sana nandun ako kasama niya.